Tayo po tumayo. Ama naming Yahuwah, sumapit na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Inihanda namin ang aming puso at ang aming isip. Inihanda namin ang aming sambahayan. Inihanda namin ang aming pamilya. At inihanda namin ang aming mga bahay upang ito ay magamit sa oras ng aming pagsamba sa iyo. Na sana ikaw ay malugod sa amin. Sana ikaw ay masiyahan sa amin. Ikaw ay aming mapaglingkuran. Ang maraming Yahuwah, ang mundo ay palapit ng palapit sa kanyang kawakasan. Nakikita na namin ang mga palatandaan. Alam namin na malapit na. Susugo mo ang iyong bugtong na anak. Sa pagsamba namin ito, iginagayak namin ang aming sarili ito upang tumalubong sa iyong bugtong na anak. Ama naming Diyos, sana may handa ang bawat pamilya, bawat sambahayan, at sana makasama kami sa mga buhay na mararating ng iyong bugtong na anak. Pagdating ko, pag kami matanggap namin aming kaligtasan, pagkikinggan namin ang iyong banal na salita ngayong oras na ito, dinadalangin namin ang iyong alitin na kakasangkabanin. Sana tumaan ka sa kanyang puso at isipan. Sana bigyan mo siya ng karunungan gagaling sa iyo. At higit sa lahat, bigyan mo siya ng katapangan ng loob. Ihayag sa amin ang iyong katotohanan. Kami naman nakikinig, hinunod mo sana. Madagdagan ang aming kaalaman. Madagdagan ang aming pag-asa. Kami lumakas sa aming pananampalataya. Naglilingkod, sumusunod sa iyong banal na harapan. Salamat po ng marami sa iyo sa pagkakataong ito. Maraming mga lugar na gustong sumamba sa iyo. Ngunit sila'y naliligaling dahil sa mga nangyayari sa kahirapan. Dahil sa mga nangyayari sa aming mga paligid. Wala nang katahimikan ng mundong ito. Inihanda lang namin ng aming sarili upang sa aming mga paglilingkod na gagaya nito, kami handang-handa. Kami naglilingkod sa iyong banal na harapan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at aming idinaday na aming mga kapatid na nasa karamdaman. Ang aming mga kapatid na may sakit. Ang aming magulang na matatanda na. Pag nakikita namin na ang kanyang nararamdaman ng maraming sakit. Bunga ng kaedad at bunga ng kanilang habang buhay.
Ama naming Diyos, tagal sa kanilang katandaan. Ama naming Diyos, marami na silang nararamdaman. Ang amin naming dinadaing po sa iyo. Sana alisin mo ang mga sakit ng kanilang pangangatawan. Bigyan mo sila ng lakas. Dagdagan mo sana sila ng buhay sa amin. Sama-sama kaming naglilingkod. Sama-sama kaming sasalubong sa iyong bugtong na anak. Dala namin ang aming munting handog. Hindi upang bayaran namin aming kaligtasan. Ang aming munting handog, alam mo naman ang kakayahan ng bawat isa sa amin. Hindi namin ito pinagmamalaki. Ito ay aming makayanan upang magamit marami pang taong makikinig sa iyo. Makasama namin sa paglilingkod na ito. Idinadalangin namin ang mga gobyerno, mga leaders ng buong mundo. Ang maraming Diyos sana bantayan. Sana igawad mo yung leadership, ang iyong kapangyarihan. Sana magawa nila ang iyong karunungan. Masunod nila ang iyong gusto, Ama, upang lahat kami madala sa paglilingkod sa iyo. Huwag sanang maligalig aming mapagsamba sa mga kahirapan sa mundong ito, sa mga kaligaligan at sa mga maraming mga gulo. Sana huwag mapinsala ang aming pagsamba sa iba't ibang lago, ibang dako ng mundo. Ama namin Diyos, lubos ang aming pananampalataya. Dadalawin mo kami minsan pa. Igagawan mo yung masaganang bendisyon at pagpapala sa lahat ng nakasama namin sa pagsambang ito. Matanggap namin ang iba yung pag-ibig, iba yung lakas, at iba yung kaluluwa ng gagaling sa iyo. Magamit namin ito sa pagtawid sa aming pamumuhay araw-araw. Lubos po ang aming paniniwala. Tinanggap mo na po ang aming pagsamba. Tatanggapin mo ang bawat isa sa amin sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiyah. Amen. Siyang kasalanan ng maging mapagkuya, tayo ay sumalanan sa mabuting tuwa. Ang nagwalatian ng laman sa atin ay magliwanag. Langit ng ilaw niya, ibalin ang oras. Ang Mga kapatid, tayo po ay gaya na naipanalangin ay ganun na lamang ang pagpapasalamat natin sa ating Ama na si Yahuwah dahil sa kabila po ng ating mga nararanasan ay nandiyan siyang palagi para tayo po ay itaguyod hanggang ngayon tayo ay nakakasamba sa Kanya. Ang ating paksa ay hindi isang bagong bagay. Ito po ay matagal nang naituro sa atin, nire-refresh sapagkat ang iba'y nakakalimot. Kung nakasusunod man ay hindi lubos. Kaya ating pag-aaralan ito, hindi sa ano pa mang dahilan, kundi para tayo po ay makatugon sa gusto ng lumalang sa atin. Alam natin, ang Diyos ang lumalang sa atin. At ang Ama na ating pong Diyos
si Yahuwah ay meron pong hinahanap sa bawat isang mga taong nilikha niya, na nilalang niya. Una, mga kapatid, ano ho, ang paksa po natin ay handog na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Maaaring sabihin niyo, matagal na po yan. Tama, matagal na nating nadidinig ito. Pero bakit po patuloy at ating ikangay paulit-ulit na ating pinag-aaralan ito? Hindi dahil sa kwarta, kundi dahil po sa hangarin natin na makatugon tayo sa ibig ng Diyos. Bakit nga? Sapagkat mayroon po na naghahandog na ang kanyang handog ay hindi tinatanggap ng Panginoon Diyos. May mga naghahandog din naman na ang kanilang handog ay tinatanggap ng dakilang Ama. Ano pruweba nito? Yung dalawang anak ni Adan at Eva, di ba naghandog sila? Ang isang paghahandog na isinagawa itong si Abel ay tinanggap ng Panginoon Diyos. Samantalang ang handog na inihandog naman itong si Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon Diyos. Kaya tayo man ay dapat matawagan ng pansin. Ito bang ating handog na inihandog? Tinatanggap ba ito ng Diyos? O baka naman ito ay tinatanggihan ng ating dakilang Ama? Kaya hindi maiiwasan, mga mahal na kapatid, na ating talakayin ito. Pag-aralan natin ito para ating matiyak ng ating po na ginagawang pagbibigay na voluntaryo. Yung ating handog ay totoong nakalulugod talaga sa Panginoon Diyos. Kaya ang ating tanong, mga kapatid, ano ang dapat na maging gabay o maging alituntunin natin sa ating pagbibigay ng ating kusang loob na handog at ng ating kontribusyon? Basahin natin itong unang talata. Dito ho, sa aklat ng Levitico. Pasensya na kayo at tayo inuubo. Malamig pa rito eh. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. Ayon po sa Biblia, ano ho, ang dapat na gabay natin sa ating pagbibigay ng ating kusang loob na kontribusyon at ng ating handog. Ang sabi po ng Diyos ay maliwanag para tanggapin ko ito. Ano yung binabanggit niyang ito? Yung paghahandog ng kanyang mga lingkod. Ano ang sabi niya? Kung kayo maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin niyo ang tamang paraan. Sa makatwid, merong paraan ang Diyos. Yung paraan niya ang ating susundin, hindi yung paraan natin. Bakit? Sapagkat siyang ating hinahandugan eh. Di ba? Kung siya ang ating hinahandugan, si Yahuwah, alamin natin ang paraan ng paghahandog na gusto niya. Hindi yung gusto natin. Ito kasi ang paraan ko eh. Ito ang gusto ko po eh. Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. Ang kailangan ay mabatay sa gusto ng ating Panginoon Diyos. Anong isa sa mga tuntunin o paraan ng Diyos na dapat nating sundin upang maging katanggap-tanggap ang handog natin sa Kanya? Next slide. Ito nakasulat. Maghandog kayo kay Yahuwah mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog ng maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak at tanso. Ito'y noong panahong una, panahon ng mga unang lingkod ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, maghandog kayo kay Yahuwah mula sa mga ari-arian ninyo. Alam naman natin, bago tayo magkaroon ng ari-arian, pinagpagala natin yan, pinagpuyatan yan, pinagbuhusan natin ng ating sakripisyo at ng ating effort. Mahalaga ba sa atin yon? Opo. Mula roon sa ari-arian na yon, may utos ang Diyos eh. Ano? Maghandog kayo mula roon sa inyong ari-arian. Pero paano? Paano yung paghahandog na ibig niya? Ang sabi, maghandog ng maluwag sa inyong puso. Pagka binasa niyo sa Biblia, ang sabi po roon sa Exodo, sa Christian Community Bible, set aside, magbukod, a contribution for Yahuwah out of your possessions. Let all give willingly and bring this contribution
for Yahuwah gold, silver, and bronze. Sa makatuwid, kailangan po mag-set aside. Ano ibig sabihin? Magbukod tayo ng ating inihandog. Pagka nakabukod yung ating inihandog, magagawa po natin yung maluwag sa kalooban na pagbibigay. Giving willingly. Di po ba? Kaya yung pagse-set aside, noong pa, utos na po ng Panginoon Diyos, paraan niya yun eh. Ang iba naman, hindi ko gusto po yun eh. Anong paraan mo? Kung sa aktual na pagsamba na ako, magdidesisyon kung magkano ihahandog ko. Hindi tayo makasusunod nun sa Panginoon. Di ho ba? Paraan mo yung ginagawa mo, hindi yung paraan ng Diyos. Ang sabi, set aside. Nagbago ba ito, ang setting aside, ang pagbubukod ng ihahandog, para sa paghahandog natin, maging maluwag sa loob natin. Eto, pakinggan natin. Next slide. Baka nabago Puntahan natin sa ating panahon. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan. Maglaan, setting aside. Maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda ng inyong tulong. Actually, ito'y handog tulong. Nakalaan na. Pag binasa nyo sa Ingles, ang sabi po rito ay maliwanag, that is, each Sunday, each of you must put aside or put a part of what you have earned. So, putting aside, yan ang sabi kanina sa Exodo, panahon ng bayang Israel, maglaan, magbukod. Sa makatwid, hindi nagbago. Nagpatuloy ang sistema o tuntunin ng Panginoon Diyos sa parampo ng paghahandog. Ipunin nyo ito. Kaya nagtatabi tayo, nag-iipon tayo. Pero alam nyo, ang ating handog, hindi para sa ano pa mang layunin o iba pa mang dapat pagugulan. Hindi po. Yan ay para sa pagtulong sa mga kapatid. Sa pagtulong sa ating mga kasama sa Eklesia. Sa samahan ng sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Kaya yun ay sa pagtulong sa mga kapatid natin. Hindi para kung pambili ng lupa, inegosyo, o kaya naman ay para ikayumaman. Hindi ganun po. Kaya ang sabi ng Biblia ay mag-set aside po tayo. Pero sino ang mag-set aside? Tatay lang para sa lahat? Kasama ang nanay? Kasama mga anak mula panganay hanggang bunso? Ang sabi sa 9:7, ang bawat isa pala. Kaya mula sa ama, isa yon. Ina, pangalawa yon. Kung 4 ang anak, panganay, pangalawa, pangatlo, pangapat, o 6, bale. Bawat isa, bumubuo sa pamilya ay 6. Di bawat isa, 6 yon. 6 na bawat isa ang dapat magbigay. Ng paano? Ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili. Walang hesitation. Bakit pagka tayo ay nagbibigay sa ating kapwa, walang hesitation? Pag sa Diyos, mayroon kang hesitation. Di ba niya naisip yon? Teka muna, magbibigay ba ako? Para kang nanghihinayang. Di ba? Akala mo iyo yan Meron bang ipinanganak? Alam natin ang ipinanganak malimit nakatikom ang kanyang mga palad ng sanggol. Pero pagbukas nung palad na yon, walang kalaman-laman. Di ba? Pagbukas, di ba mga anak, mga sanggol na ipinanganak, malimit nakatikom ang mga palad Ano lang ibig sabihin? Wala tayong dinala sa mundo. Kung nagkaroon man tayo meron tayo ng ganito, nagkaroon tayo ng pag-aari, nagkaroon tayo ng konting kayamanan, kung hindi man kayamanan ay salaping nagagamit sa araw-araw, galing sa Diyos yan O di ba? Paano nyo nasabing galing sa Diyos po yan, kapatid na ministro? O kung wala kang buhay, makakapagtrabaho ka ba? O sino nagbibigay ng buhay? Ikaw ba? Ako ba? Hindi ako sa nagbibigay ng buhay ko. Hindi kayo ang nagbibigay ng buhay nyo. Bawat buhay natin galing sa Diyos. Di po ba? Hiningahan tayo ng hinga ng buhay. Mula kay Adan, tayo ipinanganak na may buhay. Ang iba ay hindi tumitibok ang puso. Natulungan ng mga nasa medical field, umiyak at nagkaroon ng buhay. Sino nagbigay ng buhay na yon? Ang Diyos. Kung yun ang iisipin po natin, hindi ka manghihinayang, hindi ka magkakaroon ng hesitation sa pagbibigay. Bakit? Alam mo lahat galing sa Diyos
Kaya bawat isa sana mahikayat. Bawat isa sa atin magbigay ng kusang contribution at ng ating handog para sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Gaano ang ating ibibigay ayon sa tuntunin ng Diyos? Next slide. Ito nakasulat. Parangalan mo si Yahuwah sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Aapaw. Teka muna. Paano ang sabi? Mapupuno ani ang mga ang iyong mga bodega. Aapaw ng inumin ng iyong mga sisidlan. Di ba ang pagkain at inumin ay prime necessity ng tao? Pero saan nakabatay para magkaroon tayo ng lahat ng yon? Parangalan mo. Hindi sabing, pwede ba parangalan mo? Parang nakikiusap. No, it is a batas. It is a law. Yan ay batas ng Panginoon Diyos. Utos ng Panginoon Diyos na mandatibo. Parangalan mo si Yahuwah sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Unang bunga, nagkasweldo ka. Ha? O eto, para sa aming pagkain. Eto, para sa tuition fee. Eto, para sa pamasahe ng anak ko. Eto, para sa damit. O eto, para sa extra ninyo. Oy, may natirang konti. Yan ay para sa ating abuloy. Pambihira naman buhay yan. Anong sabi yan? Parangalan mo si Yahuwah sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga huling bunga ng iyong ani. Hindi ganon. Unang bunga ng iyong ani. Sa makatuwid, sa lahat ng ating pinagagastusan, ang ating gagawing priority ay ang Panginoon Diyos. Saka lang pagpapala, ang pagpapala ay susunod yan. Kaya pag binasa nyo sa God's Word, translation of the Holy Scriptures, Proverbs chapter 3, verse 9 down to 10, it says, honor Yahuwah with your wealth and with the first and best part of all your income. Nakita niyong sali na yon? Ha? Honor Yahuwah with your wealth and with the first and best part of all your income. Best part of it, ng income natin. First ng ating income, ating ihahandog sa Panginoon Diyos. Kapag kaganyan ang ating nasa isipan, makapagbibigay tayo ng kusang loob. Sabi nga, ang pagbibigay natin ay bukal sa ating puso. Alam niyo mga kapatid, kung wala kang buhay, wala ka nang magagawa, di ba? Pero may buhay pa tayo, di ba? Kaya tayo nakakapagbigay pa. Pag nakakapagbigay ka, ano ang nararamdaman mo? Masaya ka ba o hindi? Sa pangapulubit nangangailangan, pag nagbibigay ka sapagkat naawa ka, pag alis mo, ano damdamin mo? Masaya ka o hindi? Masaya. Bakit? Alam mo nakatulong ka. Alam mo nakapagbigay ka. Kung hindi man buong kailangan noong pulubi ang ibinigay mo, kahit konti nakatulong ka. Di ba? Kaya habang may buhay tayo sa ating ginagawang kontribusyong ikangakusang loob, masiyahan tayo. Bakit? Nakakapagbigay pa tayo eh. Di ba? Nakakatulong pa tayo. Nakakagawa tayo ng mga positibo na ehemplo para makita ng ating mga anak, ng ating mga apo. Bukas ang ating kamay para sa Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos ang unang naghandog. O paano yung kapatid na ministro? Aba, dahil sa kanyang pag-ibig sa buong sanglibutan, ang kanyang inihandog, ang kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, pero inihandog niya para po sa buong sangkatauhan. Isipin ninyo ang Panginoon Diyos. Ba tayo? Hindi naman lahat ng kinikita natin, dapat nating ibigay. Ba't ka pa nagkakaroon ng hesitation? At ang ginagawa mong paghahandog, ayon sa tuntunin mo. Ang sabi, tuwing sasamba kayo, maghahandog kayo. Ang ginawa ng iba, kada 2 linggo, magbibigay. Kada 1 buwan, magbibigay. O di hindi bawat pagsamba. Anong ginawa mo? Lumihis ka sa tuntunin. Kaninong tuntunin? Ang nasunod mo, yung tuntunin batay sa gusto mo.
hindi yung batay sa gusto ng Ama. Sa tingin mo, tatanggapin ng Diyos yun? Kung siguro kung ang Diyos ay narito lang, sasabihin niya, maghahandog ka sa akin, tutuntunin ko. Ba't ang sinusunod mo, tuntunin mo? Hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Obedience is greater than offering itself. Ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa handog. Nakita niyo ang pagsunod? Naghandog ka pero hindi ka sumunod sa tuntunin ng Ama. Di bali wala rin. Di ba? Yung handog mo. Ang ginagawa ng iba, dinidelay . Bawat pagsamba dapat maghandog. Hindi, next month na lang. May katawagan dun . Delay obedience is disobedience. Di ba? Delay obedience is disobedience. Yung saka na, ang sabi ng Diyos, ngayon na, that is delaying. You obey, but you delay it. Binimbin mo, hindi ayon sa tuntunin ng Ama. Kaya delayed obedience is still disobedience, mga kapatid. Paano hinikayat ng Panginoon Diyos? Ang kanyang unang bayan, alala ang bagay ang mga Israelita, sa isang voluntaryong pagbibigay ng mga handog. Pakinggan natin, para ang Diyos ay maluwalhati at sila man ay sa pagbibigay nila ay naluluwalhati sila, natutuwa sila. Next slide po, babasahin natin to. Ito po. Pagkatapos ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani para parangalan si Yahuwah na inyong Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang loob ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula kay Yahuwah na inyong Diyos, at nararapat na magdala sila ng handog kay Yahuwah ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ni Yahuwah na inyong Diyos. Yun ang isaalang-alang pa natin. Ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Paano ka pinagpala? Bigyan natin ng classification. Halimbawa sa A, B, C. Doon ka sa A. Pinagpala ka marami A, no? Nagbigay ka ng parang nasa uring C. Hindi ayon sa iyong sa pagpapalang tinanggap mo. Yung ibang nasa C, nagbigay pa ng higit pa doon sa kanilang kayang ibigay. Ikaw namang nasa letter A, mas maginhawa buhay mo, ang ibinigay mo, mas maliit pa kaysa doon sa letter C. Ibig sabihin, sa mga mahihirap na level ang kanilang hanap buhay. Ano yun? Labag pa rin sa tuntunin. Nakita nyo ba, mga kapatid? Kaya dapat nating isaalang-alang yan. Nakakalimutan ng iba . Akala nilang paghandog basta maghandog ka. No, hindi ganon. May paraan ng Diyos at may tuntunin siya. Di ba, mga kapatid? Kaya gaano ang paghahandog na inaasahan sa atin ng ating Diyos. Pakinggan natin. Next slide po. Ito, Roma. Kung pagpapayo, magpayo kayo ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Sabi pag ibinasa sa English, if we can encourage others, we should encourage them. If we can give, we should give. We should be generous. Generous tayo. Pag sinabing generous po, hindi tayo nagkukuripot sa Diyos. Kuriputin mo sarili mo. May kaya ka namang kumain at bumili ng ganitong halagang pagkain, kinuripot mo, nagkasakit ka, namatay ka, nasaan napunta yung pera mo? Bakit? Pinagkaitan mo sarili mo. May kaya ka namang, may kakayanan ka namang gumawa, di ba? Ganun din po sa atin. Lalo na sa Panginoon Diyos po, mga kapatid. Magbibigay tayo, kailangan batay sa ating kaya with generosity, mga kapatid. Eto, tingnan natin. Ito mga kapatid nating may kaya. May payo si Pablo. Next slide. Eto. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakalob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makakapag-iipon sila ng kayamanan sa langit
na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Ano pa yun ni Pablo sa mga pinagpala sa sintidong pinayaman sila ng Panginoon Diyos? Ang sabi sa talata ng Biblia ay malinaw, huwag silang umasa at huwag silang maging mayabang na umasa sa kanilang kayamanan sapagkat ang kanilang kayamanan ay mawawala, madaling mawala. Sa halip na sila po ay maging mayabang at umasa sa kanilang kayamanang madaling mawala, kanino sila dapat umasa? Na yan din ang dapat natin maging pag-asa. Umasa sila sa Diyos na nagkakalob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisya natin. Masaya ako pag mayaman ako. Masaya ako pag may pera ako. Yung bang kayamanan mo, pera mo, ay magagawa niya lahat? Hindi. Meron diyang mayaman sa Middle East, nalaman niyang meron siyang sakit. Ang dami niyang kayamanan multimillionaire Siguro nabalita at nabasa niyo rin yan. Nang siya ay ma-diagnose, wala nang gamot. Wala na, mamamatay na Tinipon niya yung kanyang mga katiwala. Ang lahat ng kayamanan ko, daling niyo sa plaza, uupo ako roon, at ating ipamimigay sa ating mga kababayan. Ano lang ibig sabihin? Totoo, madaling mawala ang kayamanan. Hindi lang yun, pati yung buhay natin, madaling mawala. Ba't ka aasa sa kayamanan mo? Ba't mo pangahawakan yung kalusugan mo? Maya-maya, patay ka na rin. Patay na rin tayo. Kaya umasa tayo sa Diyos. Bakit? Ang maibibigay ng Diyos ay hindi kayang ibigay ng kayamanan. Buhay, hindi pwedeng ibigay ng kayamanan. Pagpapagaling sa karamdaman, hindi kayang ibigay ng kayamanan. Sapagkat minsan, kahit may kayamanan ka na, wala ring magagawa ang kayamanan mo sapagkat terminal na at wala nang lunas ang sakit natin. Kaya kanino tayo inaakit ng Diyos na umasa? Hindi sa kayamanan na ating naipon, hindi sa ating sariling karunungan at kaalaman, kundi kay Yahuwah. Paano natin magagawa po yun? Sabi ni Pablo, turuan mo sila. Sino yung sila? Yung mga pinagpala, yung yumaman sa buhay na ito. Anong dapat nilang gawin? Gumawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Kalooban ng Diyos. Anong dapat na gawin nila? Maging mayaman sa mabubuting gawa, mapagbigay, generous sila, matulungin sa kapwa. Ganyan. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung sinasabi sa iglesia ni Cristo na hindi raw maipamimigay yung abuloy, pero paggawa ng kapilya, mga bahay, ang mga kapatid ay nila ay naghihirap, nagdarahop, sila ay nasa kaharian nila. Mali po yun dapat ipamigay mo yan sa kapatid, yung kayamanan na yan, na iniabuloy din nila. Huwag mong aangkinit, huwag mong gamitin sa pagbili ng kung ano-ano na mga toys na kailangan mo. Hindi. Dapat niya ipamigay sa nangangailangan, itulong sa ating kapwa. Ano nagagawa po nun? Nakakapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo natin ang buhay na siyang tunay na buhay, mga kapatid. Ang iba, pinagyayabang yung kapilya. Diyan na pupunta ang aming abuloy, ang aming mga pasalamat, ang aming special episcopal abuloy. Okay, sige. Utos ba ng Diyos yun? Na ang offering ng mga kapatid, dali mo yan sa mga kapilya na yan at ipagyayabang pa ng iba. Naku, ito'y pinagpala sapagkat may mga property. Ang property hindi saligan para sabihin ikay tunay na sa Diyos. Sapagkat kung saligan na ikay tunay na sa Diyos, ang gagara ng mga simbahan ng Katoliko, ang gagara ng mga simbahan ng mga Mormons at mamahalin ng mga mga sangkap nun, di ba? Pero hindi. Totoo ba sila? Dahil doon? Aba, hindi. Kaya ayon sa Biblia, mga kapatid, anong dapat nating dapat pagpapagal na dapat nating gawin? Kaya ang sabi, itulong sa kapwa. Ito kasi yan Next slide. Sa unang Korinto. Ayan. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos.
Kayo na ang templo, etong katawan. Hindi yung templong building, hindi yon. Ano yon? Pang-akit lang yon. Bakit? Ang tao kasi, material tayo di ba? Kung ano yung ating nakikita, doon tayo naaakit. Kaya yung iba, ba't ka nag-iglesia? Sumama ka dyan. Ba't ka nag-Jehovah? Ba't ka nag-Mormons? Ang gaganda nun yung chapel nila yung aral, hindi mo na sinuri. Doon ka naakit. Di ba? Ngayon ang sabi ni Pablo, hindi ba't ang katawan nyo ang templo ng Diyos? Templo ng banal na Espiritong nasa inyo, tinanggapin nyo mula sa Diyos? Kaya ang katawan nating ito, ang templo, dito tumata ng Espiritu Santo na isinusugo ng ating dakilang Diyos. Ang katawang ito pati, hindi na atin. Pagkat ito'y tinubos na ng Kristo. Kung maroon kang isinanla, tinubos mo, nasa sanlaan pa ba? Wala na, nasa iyo na. Kung tayo tinubos ng Diyos sa magitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak, kung gayon, hindi na tayo sa atin, kundi tayo sa Diyos na. Kaya itong templong ito o katawang ito, gamitin natin sa parang ikapupuri ng ating dakilang Ama. Yung ating ginagawang paghahandog. Nangangailangan ba ang Diyos? Hindi. Sino nangangailangan? Tayong nagbigay, tayo din ang unang makikinabang. Di ba mga kapatid? Itong maintenance sa ating pagsamba, ang ating mga, sabi nga, mga office na kapangangailangan, katulad ng mga papel, yung ating mga ink sa ating mga ginagamit na mga machine sa ating na relatibo sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, pagtulong sa sweldo na bahagya sa aming mga ministro, at yan naman po ay nakasulat sa Biblia. Di ba? Ang mga Levita, 10% noon 10% ng 100 ay magkano? Alam kong alam niyo yun. Yung 10% na yon ibinibigay sa mga Levita sapagkat silang naglilingkod sa tabernakulo sa mga pagsamba ng mga Israelita noon. Karapatan niya noon ng mga tagapagturo. Karapatan din ngayon ng mga tagapagturo. Pero ang tanong, saan dinadala ang pera? Yan ang tanong. Dito sa atin, tuwing pagsamba lang, may paghahandog. Kusang loob, batay sa tuntunin ng Panginoon Diyos para maging katanggap-tanggap sa Kanya. Pero dito, ino-audit tayo taon-taon ni Uncle Sam. Ang nag-audit dito, hindi kasama sa Ecclesia. Ang nag-audit sa ating iniabuloy ay si Uncle Sam. Aling relihiyon ang ganyan? Tayo lang. Anong ating iniwasan? Huwag tayong makurap. Kaya ang ating iniabuloy, kung yan man ay dumami, lahat ng yan bago matapos ang isang taon, lalabas yan. Tulong sa kapwa, tulong sa kapatid. Sa magitan ng ating foundation. Labas lahat ng pera. Ang matitira lang, yung ni-requirement, yung nire-require ng foundation na halaga. Hindi naiipon. Di ba? Hindi naiipon. Hanggang sa dumami ng dumami, natukso ka tuloy, bumili ng eroplano, bumili ng helicopter. Sa atin, wala. Ayaw nating tayo po'y matukso sa ganung sistema. Hindi tayo matitempt na gastusin ang pera ng mga kapatid na nagsipaghandog. No! Kailanman dito sa atin, hindi tayo magpapagawa ng gawa ng kamay ng tao, yung mga kapi-kapi, yung templo. Tayo ng templo. Kaya I will build, nung sabihin ng Kristo, and upon this rock, I will build my ecclesia. He will build believers, not a building. Sa kanila, building na pag wala ka raw doon sa building na yon, hindi ka nakakasamba sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ako'y omnipresente. Ibig sabihin kahit saan ako'y nandoon. Ang hinahanap ng Diyos yung mga tunay na mananamba na pwedeng sumamba sa bahay, katulad ng panahon ng mga apostol, sa mga kuweba, sa ilalim ng punong kahoy, sa kanilang bahay-bahay, sapagkat tunay ang pagsamba at sila ang templo sa kanila tumata ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Ano pangako sa mga nagbibigay ng ayon sa tuntunin ng Diyos? Next slide. Ito nakasulat. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ito, maganda niya, no? Give and it will be given to you. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay na sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo.
Napakagandang talata nito. Di ba? Give and take. You give to God generously, God will give you more than what you give. Umaapaw eh. Naniniwala ba kayo ron? Oh, yung iba sa atin nag-umpisang kargador eh. Ngayon kargador ng pera, kinakarga yung pera. Pinagpala ng Diyos eh. Bakit? Ibinigay niyo yung para sa Ama. Ayon sa tuntunin ng Ama, binigyan din siya ng Panginoon Diyos. Pero ang ibinalik ng Ama, sobra-sobra. Ibang talata nga ng Biblia, magbigay ka at ang sabi nga, pagpapalain ka ng Ama na walang sukat silid na kalalagyan, di sobra-sobra. Mukhang yata hindi totoo yan. Hindi ka naniniwala riyan, salita ng Diyos. Kanino ka maniniwala? Apaw-apaw. Sobra-sobra. Isipin ninyong mga pagpapalang yan, mga kapatid. Huwag na yung sobra-sobra. Yung sapat lang, okay na sa atin yon. Di ba? Isipin nyo nung unang panahon, kung ano ginagawa ng mga tao. Pag binasa po ninyo sa isang talata ng Biblia, ang sabi rito, sa Salmo 106, 36 to 38, this is not in our slide, sinamba rin nila ang kanilang mga Diyos-Diyusan at ito ang nagtulak sa kanila sa kapahamakan. Inihandog nila ang kanilang mga anak sa mga demonyo. Pinatay nila ang kanilang mga walang malay na anak. Inihandog nila sa mga ito, sa kanilang Diyos-Diyusan sa kanaan ng Kanaan. Sipin nyo pala noong una, mga nagsipaghandog pero hindi sa Diyos. Alam ba nyo kung ano inihandog nila? Sariling anak. Iutos ba ng Diyos ihandog natin anak natin? Hindi. Ano lang, yung bahagi lang ng income natin. Batay sa kaya. Ito mga ito, naghandog. Ang kanilang pinaghandugan, Diyos-Diyusan. Pero ang kanilang inihandog, napakahalaga. Bakit? Inihandog pati yung kanilang mga anak na walang malay, sabi ng Biblia. Hindi lang yan. Pagka binasa pa ninyo sa Deuteronomio 32:17, ang sabi, naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos. Mga Diyos na hindi nila kilala at kailan lamang lumitaw at hindi ginala ang kanilang mga ninuno. Isipin nyo, naghandog ka sa demonyo. Ang inihandog mo ay hindi maliit na halaga, buhay ng anak mo na walang malay. Naghandog din yon. Sa tingin ninyo, mga kapatid, hindi nagseselos ang Diyos? Hindi totoong Diyos yan, ba't mo pinaghandugan ng anak mo yan? Ako ang Diyos mo. Kung mayroon mang iniutos sa Ama na ihandog ang anak niya, ay para subukin. Sino? Walang iba, kundi ang lingkod niya na naghintay ng marahabang panahon. Pinangakuan siya nung siya'y 75 years old, natupad after 25 years old, si Abraham, di ba? Ang anak niyang si Isaac, nag-iisang anak. Talagang papatayin niya, hayahandog niya. Sabi ng anghel, wag mong gawin yan. Nakita at alam ng Diyos ang puso mo. Na pag-utos niya at tuntuning hinihingi sa iyo, rules ng Diyos ang nadinig mo, susundin mo ng walang pasubali. Pero tayo, hindi tayo hinihingang ihandog natin ang ating anak o kaya putulin natin ang kanilang paa, ihandog natin sa Ama hanggang sa maputol natin ang buong katawat, ihandog natin sa Ama. Hindi po ganon. Ano pangako sa atin? Kapag tayo nagbigay ng ayon sa tuntunin ng Ama, next slide, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Tandaan nyo ito, ang nagasik ng kaunti, umaani ng konti. Ang nagasik ng marami, umaani ng marami. Totoo naman yun Di ba? Nagasik ka ng konti, di konti din ani mo, marami, di marami rin. Ang bawat isa sa inyo magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili. Hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyong higit pa sa mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Laging yung matutulungan ng iba, laging nandun ang salita, laging yung matutulungan ng iba. Mas masarap, it is better to give than to receive, sapagkat ang kabanalan ay doon siya nagbibigay. Kaya kapag tayo inuutusan ng Ama, magbigay tayo ng handog para tumulong sa kapwa, tumulong sa ating mga mahal sa buhay,
ang Diyos ang nalulugod nun eh. Pantulong, hindi para ipagyabang sapagkat ginastos doon sa mga gusaling. Puro pinakikita sa YouTube, sa Facebook. Yan ba ang paraan para ikay masukat na ikay sa Diyos na? Hindi ganon. O, 9, gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ng kanyang mabubuting gawa. Ayan, pangako ng Diyos yan. Kailanman hindi malilimutan ng kanyang mabubuting gawa. Kaya mga kapatid, yan sa ating ginawang pag-aaral na yan, malinaw po na tayo ay inaakit ng Ama sa isang paraang nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Mahikayat na sana tayo. Tuwing pagsamba, mag-abulay tayo. No? Ayon sa gusto niya, ayon sa kaya niyo, ayon sa kabuhayan ninyo, nang sa ganoon tayong lahat ay sama-sama, kalugdan ng Ama, ang buhay ang mahalaga sa atin eh. Yung mga pagkain, karagdagan na lang yan eh. Di ba? Kaya, mga kapatid, panahon na para tayo po, maya-maya, bababa na ang Yahusya. Sa alapaap tayo nalilibang, mga kapatid, di ba? Kaya ano pang bilin ni Apostol Pablo sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya? Ito ang bilin pa eh. Kaugnay ng ating ginagawang paghahandog. Ito po. Tingnan natin. Next slide. Ayan. Huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nakita ninyo? Huwag niyong linlangin ang Diyos ng inyong sarili. Di ba? Lalo pagka tayo po ay, sabi nga, nagpaplanong magbigay, tapos iniurong mo. Ang hinayang pa. Nilinlang mo ang Diyos. Kita ng Diyos puso mo eh. Ang puso natin, di ba? Kita ng Diyos eh. Halimbawa, sabihin natin, Ama, ang naghahandog po kami sa iyo. Pero hindi naman tayo naghahandog. Paano yan? Nililin lang natin ang sarili natin. Sa tingin natin, madadaya natin ang Diyos. Sabi natin, maghahandog kami ngayon. Saka na lang. Nilin lang natin ang ating sarili. Nilin lang natin ang Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya ang sabi sa ibang talata nga ng Biblia, ang tao makikilala mo sa kanyang gawa eh. Doon sa gawa niya, doon mo makikilala kung anong uring tao ito. At ang sabi pa nga ng Biblia, kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Di ba mga kapatid? Kaya sana tayong lahat na narito mo, mga kapatid, ay matuto. Kung maghahasik tayo ng binhi ng kabaitan, pagpapatawad, at katapatan, kahit na mahirap gawin yun minsan, aani tayo ng kapayapaan, tiwala, at mga tunay na ugnayan. Walang plastic na ugnayan. Subalit kung patuloy nating itatanim ang kapaitan, kasinungalingan, at pagka makasarili, ay mga tinik ang ating aanihin. Mga putol na ugnayan, pagsisisi at kalungkutan o kawalan. Puno ng pag-ibig ang ating Diyos na si Yahuwah. Si Yahuwah ay makatarungan at hindi maghihiganti. Hinahayaan lamang niya na tumutugma ang bunga sa uri ng binhi. Kaya piliin natin ng mabuti ang ating itatanim. At lagi nating tandaan, may darating sa atin na mula sa Diyos batay sa ating itinanim. Mga kapatid, inaakit tayo ng leksyon. Sumunod tayo sa Diyos, kay Yahuwah, pagdating sa paghandog, yung tuntunin niya ang ating isaalang-alang para tayo makaluwalhati sa Ama at sa kakaunting panahon na lalalabi sa buhay natin. Kukunti sapagkat ang iba sa ating matatanda na, may sakit pa. Maluwalhati natin ang Ama. Ang Ama ay nahahapis pagka ang mga ibinukod niyang tao, mga pinili niya mula sa mga tinawag, ay hindi nagtatalaga. Nalulumbay ang Diyos. Gusto ba nating mapighati ang Ama? Gusto ba nating ang Diyos natin ay huwag masiyahan at malugod sa atin? Ayaw natin nun. Ayaw natin nun. Ang ibig natin,
Maluwalhati ang Ama. Mapuri natin ang Ama. Mabigyan natin ng kasiyahan ng Ama. Tingnan niyo ang mundo, bigo ang Diyos sa mundo. Kaya ang sabi niya, nagsisisi ako, ba't nilalang ko ang tao? Hindi sapagkat ang Diyos ay nagkasala. Ibig sabihin, nanghihinayang niya siya sapagkat ang tao ay nilikha niya para sa kabanalan, pero tinalikuran siya ng maraming tao. Nalulungkot ang Ama. Tayong mga sumasampalatayang nasa eklesiya, mga mahal na kapatid, itong ating buhay, hiram, ano ang oras kung pwede niyang kunin? May pera tayo, gamitin natin sa kabutihan, sa paghandog ng ayon sa kalooban ng Ama, para maitulong din natin sa ating kapwa. Una, lalaganap ang Ebanghelyo sa lahat ng tao makararating. At ang mga kapatid nating nangangailangan, na hindi naman nagmumulesya sa ating, kita natin kailangan talaga nila, maitulong natin sa kanila yon. Hanggang sa pagtatapos ng isang taon, pagpasok ng panibagong taon, yun ipon ulit tayo para sa ganun ding paraan. Para lahat tayo na mga pinili ay makaluwalhati sa Ama. Tumayo kayo at yan po ang ating ipananalangin. Ama namin Diyos, malimit mo kami na karinggan ng mga salitang salamat. Na itatanong namin minsan kung yung aming mga pagpapasalamat sa iyo, ito kaya ay tinatanggap mo? Balibhasa, hindi ka namin nakikita. Hindi namin alam kung natutuwa ka at nalulugod ka sa amin. Sa paraan ng aming pamumuhay, sa paraan ng aming pakikitungo sa kapwa, lalo na sa paraan ng aming pagbibigay ng kusang handog. Ama, na mahabagin ang aming pong panalangin sa iyo. Sana buksan mo po ang aming mga puso. Panahon na ito para kami po ay matuto ng ayon sa ibig mo. Ikaw ang aming pinaghahandugan para magamit nito namin na mga lingkod mo. Ibatay namin sa paraan mo, wag sa paraan namin. Sapagkat kailanman hindi ka malulugod kapag kayong gusto namin ang aming pinairal. Ama, salamat sa pagkakataong ito, sapagkat may buhay pa kami at may lakas. Nakapagbibigay pa kami ng abuloy na kusang loob. Pakitanggap niyo po ang aming abuloy upang ang aming katawan na siyang templo ay tahanan ng Espiritong galing sa iyo. At kami po, Panginoon, ay maging dapat sa iyong banal na harapan. Ang panahon, gaya ng ipinapanalangin namin palagi, na inabot namin, ay panahon ng mga wakas na. Halos ay nagaganap na ang mga palatandaang malapit na kami sa wakas. Panginoon, ang aming dalangin sa iyo, sana Ama, makasama kami sa magiging dapat at aariin mo na sasalubong sa iyong bugtong na anak. Pagalingin sana ang mga may karamdaman. Pagalingin at ibangon po sana ang mga anak mo na may sakit. Upang, Panginoon, lalo kaming sama-sama makapaghandog sa iyo. Ang totoo, kahit sila'y may mga sakit, kusang loob silang naghahandog. Panginoon, at sa iyo ay ibig nilang ipagkatiwala ang aming buhay. Lahat kami, yon ang aming diwa. Yon ang aming pong nasa puso. Kaya sana, Ama, dagdagan mo kami ng pananampalataya. Gawin mo kaming matibay. Gawin mo kaming matatag sa aming pong gawang kabanal at mabubuting gawa na hinahanap mo sa amin. Lubos ang aming pag-asa ng aming panalangin ay inari mo, tinanggap mo at pinagindapat sa ngalan ng iyong anak, Yahushua HaMashiach. Amen.
nililigtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, let us continue to review the Bible as you listen to our services and videos to confirm if it is true like the Berean. Panalangin nating patuloy ang lahat ng mga leader ng mga bansa, mga nasa kapangyarihan para sa kapayapaan. Pero gaya po ng ating alam, yan ay utos, ginagawa natin, pero ganun pa man, kung ano ang plano ng Diyos, yun po ang mangyayari. Kaya patuloy tayong magsipaghanda. Sa paraang ang ating dapat sundin ay ang gusto lamang ng Ama sa pamamagitan ng tinig ng kanyang anak na ang sabi, siyang inyong pakinggan ang Panginoong Yahushua. Huwag tayong makinig sa tinig ng iba sapagkat tiyak maliligaw tayo. Hanggang diyan tayo pinatatapos na sa ating pagsamba ngayon. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang